Hello guys! Good morning! So ngayon, nandito tayo sa Magara School for Philippine Craftsmen. Hello everyone! Ngayon ay makakapanayam natin ang ilan sa mga magagaling na guro ng Magara School for Philippine Craftsmen. At kilalanin natin sila. Let's go! Papakilala po muna ako. Ako po pala si Shireen C. Austria, BEd student from PSU Rojas Campus po. So, in line with the subject po in teaching PN Health in elementary grade. So, may ilan lang po kaming mga katanungan para po sa inyo, sir. So, bago po lahat, maaari po muna kayong magpakilala po. Okay, so ang pangalan ko po ay si Sir Argel Ed Tabang. Name lang ba? Tapos Opo. So, ilang years na po kayong nagtuturo, sir? 7 7 years na po. Major niyo po ba talaga yung PA po? Opo. Or... Ang major ko is music arts, MAPE, PN Health. Ano po yung grade level po na tinuturuan niyo ngayon, sir? Since ng unang turo ko, tinuturuan ko agad talaga na applyan ko ay senior high school. So nagtuturo ako ng grade 11 saka grade 12. Senior high. Sa subject din na PE, PN Health. So, sa pagtuturo ko niyo po, sir, ng PN Health or MAPE po, so ano po yung mga challenges po na mga na-encounter po ninyo? Marami rin challenges sa pagtuturo. Okay, so sa case ng senior high school, kasi senior high school lang naman, ang mga challenges sa kanila, kasi yung attitude nila ay iba rin sa mga bata. So, ang pag-approach ko sa kanila, it should be, kailangan, dahil parang yung level nila is college na rin, kailangan, hindi lang ako puro spoon feeding. Challenges, di ba? Tama ba? Challenges. Oo, so, kailangan kong mag-isip ng mga strategy na sila mismo sa mga senior high school students, sila mismo maka-come up ng sarili nilang idea. Kumbaga hindi lang sa akin manggagaling. Kailangan lang as teacher yung challenge lagi na dapat may manggaling sa kanila ng mga ideas, hindi lang sa akin. Hindi lang sa spoon feeding. So, yun. Saka mga attitude nila siyempre iba na rin pag senior high school. So, sa mga, para ano po yung mga payo niyo po ninyo or mga advices niyo po na pwedeng ibigay sa amin as future educator po para po sa mga Elementary. sa pagtuturo po ng Sa pagmangmape. ng PE or MAPE. So, yun nga po, yung aking ma-advise siguro sa inyo bilang future teacher ay unang-una, kailangan dapat kayo, kasi yung PE dapat active kayo kasi since sa lahat ng subject dapat ang most active kayo kasi once mag-speak ka ng hina, hindi ka agad-agad makaka-catch ng attention. So you must be loud speaking, and then interactive ka, tapos facilitator ka rin as well. Dapat po talaga nasusustain yung energy. Yes, sustain kasi yun ang kailangan. So sir, ano po yung mga competencies or qualities po of PE and health teacher po na must possess in teaching learners with diverse strengths and or interests? Qualities ng mga teacher dapat. Yun nga, yung nasabi ko kanina. Ka dapat interactive, at the same time proactive ka rin. Sabi ng proactive, advance ka na nagpe-prepare before nangyari yung lesson mo. Kumbaga, ahead of time, naisip mo agad yung response ng mga bata. So, kailangan ibig sabihin ng maging advanced ka, sabi ng proactive. And then,
Another na qualities na meron ka dapat ay ano ka, as PE teacher, approachable din. And also, um, ano ka, yung subject, it must be activity center talaga. Hindi lang puro discussion kasi nga MAPE siya or PE. Kailangan dapat more on activity kasi doon sila they learn through learning by doing, kumbaga. Learning by hands-on, by experience. Yun. May na-encounter na po ba kayo, sir, sa mga students ninyo na, kunwari, ay, ayaw ko po dyan, sir, hindi ko kaya yan, ayaw ko. Oo. Kasi may mga cases talaga na ayaw nila Lalo pa ngayon. participate. Okay, ang mga rason diyan, unang-una ay hindi sila motivated na mag-perform. Okay? Ang iba naman, siyempre, yung another reason is sa religion, kumbaga. Ayun nga, ang dealings doon, ang pag-deal ko sa kanila, dahil nga ganun yung mga cases sa kanila, kung hindi nila type yung isang activity, huwag mong iwanan na wala silang gagawing activity. Kaya ang ginagawa ko is, there must be an alternative activities para sa kanila na related din naman dun sa subject. Kung hindi nila kayang gawin for now, hindi mo sila mapipilit, wala ka rin magagawa kung hindi. Wag mo silang pilitin talaga. Kundi, i-divert mo sila doon sa interest nila. Yan. Pwede mo silang ibigay doon sa interest na meron sila. Yan. Alternative activities. So, yun lang po, sir. Thank you so much po. Thank you po sa Sige. pagpapaunlak at sa pagpapahiram po ng sige po. time niyo sa amin. Thank you so Sige, much thank po. you. Good morning, ma'am. Ako po si Christine Faye Trabaca. At ako naman po si Gerald Lagrosa, ma'am. So, kami po ay from PSU Ross Campus po. At ngayon po ay mag-interview po kami ng ilang questions po regarding po sa MAPI subjects po. So, maaari po ba muna namin mamalaman na ang pangalan po ninyo? Okay, so good morning sa inyong dalawa. Okay, so by the way, I am Mrs. Tessa Fehiladula Paredes, a teacher of MAPE. So I'm handling grade 10 MAPE. So, ma'am, ilang years na po kayo nagtuturo po ng MAPE? So I'm teaching since 2013. So I have teach in private school for 1 year. Then from 2014 up to now, or present, so I am teaching in a public school. So a total of 12 years in service. Medyo matagal na din. So, anong grade nga po ulit, ma'am, yung tinuturoan po ninyo? I'm handling MAPE grade 10. Grade 10 lang din po. So, ma'am, ano po yung mga challenges po ninyo na na-encounter sa pagtuturo po ng MAPE, especially po yung PE and health po? Okay, so yung mga na-encounter na challenges, of course, insufficient na gamit, equipment, most especially in teaching. So, for example, walang projector na mahirap. It's because meron din namang available of projector, but still prioritize po yung paggamit ng mga ICTs natin. So that is why talagang bihira kami ng mga teachers na makahiram kasi nga priority talaga yung mga ICTs na students, preferably the senior high school. But still, may mga kumbaga, may mga remedies naman, may mga pwede naman gawin in which with the use of laptops. So for example, sa PE, pag merong mga dance styles na dapat ituro sa mga bata, so yung ginagawa ko po is download sa YouTube or with the use of laptop or even minsan yung cellphone. So doon ko pinapakita sa kanila nang sa ganun ma-internalize at the same time mas madali para sa kanila ma-visualize kung ano nga ba yung mga dance step or whatever na tinuturo ko sa kanila. Ngayon po, ma'am, ano po yung mga best strategy or advices po ninyo sa pagtuturo po ng PE and health po? Okay, so sa pagtuturo, so we all know na meron tayong tinatawag na diversity of learners in which hindi lahat po ng mga estudyante ay may isang way ng pagkatuto. So as a teacher, it is a challenge or it is, kumbaga sa atin, kinakailangan na maghanap tayo ng ibang strategy, not only yung isa o dalawa. So more strategies para
yung mga bata ay makasunod sila sa kung ano yung gusto mong mangyari in a certain class. At the same time, hindi sila malaleft behind. So say for example, hindi sila kumbaga sa PE, so they are not fun in dancing. But then, kinakailangan pa rin natin as a teacher, kinakailangan natin i-guide at the same time, i-convince sila na kaya nilang mag-perform even sinasabi nila, ma'am, hindi ko kaya. So, yun po siguro yung isa sa ano natin na, so as a future educator, of course, sa inyo, so encourage natin yung mga student na kayang nilang gawin, then i-ano natin, kumbaga iwasan natin yung pag-judge sa kanila. Kasi hindi naman lahat ng mga learners ay magaling sumayaw. Yung iba, kailangan nilang mag-out of their shell para may pakita din na kung anong tinatago nilang galing or skills. Another question po, ma'am. What are the competencies or qualities of a PE and health teacher, ma'am, must possess in teaching learners with diverse strength or interest, ma'am? So, as a non-mapping major, di ba? So, syempre, araling panlipunan ng major. So, ano lang, wala na talaga available na teacher na magtuturo ng MAPE. So, yung mga strategies siguro, so, dahil na rin sa mga trainings and seminars natin, so, dun po ako nakakuha ng strategies na kung ano nga ba yung dapat na way para mas madaling matuto yung mga estudyante. So, yun nga sabi ko kanina, yung mga estudyante, natututo sila pag meron sila talaga yung nakikita. So that is why the different, say for example, kanina yung mga dance steps na yan. So kung hindi yung teacher yung mag-execute sa harap, so nandun naman yung YouTube, nandun naman yung mga iba't ibang social medias na pwede nating mapagpunan ng information para ma-disseminate natin or may bahagi din sa mga learners. So, Additionally, ma'am, bilang nagtuturo po ng PE and health, ma'am, ano po yung pinaka-best na qualities na dapat na meron po kayo na makikita po ng mga learners po ng ninyo? So, yung pagiging pasyensosa talaga. Kasi nga, di ba? So, lalo na pagdating sa pasahan ng mga requirements. Yes. So, yun talaga, medyo lalo na kapag group activity siya. So, kinakailangan, you have to set boundaries at the same time, bago pa lang maibigay yung activity or project nila. So, nandun na kagad yung rubrics, kung ano nga ba yung dapat gawin. So, iba yung rubrics for the group activity, iba din yung sa individual. Kasi minsan, pag hindi natin ibigay kaagad kung ano yung mga rubrics natin, so, talagang kung sino yung in-assign natin na leaders, sila lang yung gagawa. May tutulong man isa or dalawa out of the 10 members. So, yun lang po, ma'am, yung mga questions po namin po. So, salamat po sa pagpapaunlak ninyo na makapanayan po namin kayo. So, nakuha po namin yung konting oras ninyo. Salamat po. Kasi malaking bahagi po ito para sa mga gawain din. Thank you, ma'am. Thank So, you it po. is also a privilege na makatulong sa inyo. So, Thank you God so bless. much po. God bless. Thank you, ma'am. Thank you Thank you, po. ma'am.